Siyempre, waray. Hello! Kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo nagbabalik para sa panibagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating mga magsasaka or magnunyog. Ano nga ba ang kanilang ginagawa para maibenta o mga proseso para bago maibenta ang kanilang produkto or ang kanilang kopra. Pero bago yan, shoutout muna kay Janela Janice Trilles, Dennis Villanueva, Harlene Pixon, and Desilyn Castro. Mga classmate ko to ng high school. Kumusta Daisy and Harlene? And shoutout din kay Kauang vlogger din to, taga San Jose. And shoutout din kay Carlo de la Cruz. Shoutout sa iyo, Carlo. And shoutout din kay Rimos Sumagdon, pinsan ko to. And shoutout kay Dina Velasco Bidoya. Shoutout sa'yo din. Shoutout din kay Glyn de la Cruz, si Aglyn de la Cruz, classmate ko to ng elementary sa distrito. Shoutout sa'yo. Kumusta? And special thanks sa mga nag-share ng huling video ko. Salamat po din kay Ilo Yado. Salamat din kay Neil de la Cruz and Noel Nico Moluboko. Kababata ko siya dati and taga-amin siya, taga-Ilcano. Maraming salamat sa inyo sa pag-share ng aking huling video. At sa suporta, maraming salamat. Number 1 na ginagawa ng ating magnunyog ay sa akit ng puno or sa amin is magsasaka ng puno, mananaka at kukunin niya isa-isa ang bawat nyog sa taas na pwede nang koprahin. Guys, na ginagamit ng ating magnunyog or magsasaka is ang tawag doon is itak, sa amin utak, budok, or sundang. Ganun ang ginagamit nila pamputol doon sa nyog. Susunod is ipunin bawat isa papunta doon sa puno kasi nagkalat yun guys, kaya pupulutin niya isa-isa. Ang susunod na gagawin ng ating magnunyog is babalatan niya ang nyog o tawag sa amin is bubuntan or mamumunot. Ang sunod na gagawin ng ating magkukopra is bibiyakin niya ang nyog. Or sa amin is babagtakon, mamamagtak, inwaray. Ang sunod na gagawin ng ating magnunyog is aakit ang mga nyog papunta dun sa bahay na kanyang ginawa. Hilera isa-isa para pausukan, para patuyuin yung nyog. Or sisindihan niya sa ilalim ng bahay-bahay niya. Ang tawag dun sa amin is sisindihan or magsisindi.
Ang sunod na gagawin is lulukarin. Tatanggalin niya yung laman niya sa loob ng bao. Sa kanyang loob or yung shell niya, tatanggalin niya dun sa loob. Lulukarin sa waray. Kasunod na gagawin is tatadtarin or i-chop siya sa isa. And then, pausukan ulit or lulutuin na siya ulit. Pag malamig na ang kopra, is ilalagay na siya sa sako na kanyang lagayan para may benta na. Actually, kung malayo ang isang lugar ng magnunyog, kanya is mag-uupat pa siya ng tao or magsusuhol siya ng tao para magdala ng kanyang produkto papunta dun sa bayan. So, ayun na nga, natunghayan nyo ang ginagawa ng ating mga magnunyog. Ang kanilang mga proseso sa pagkukupra bago magkaroon ng pera. Napakahirap. Alam ko kasi na-experience ko. And tatay ko at mga kapatid ko, ganyan ang ginagawa. Mahirap siya pero worth it siya kasi alam mong pinaghirapan mo, marangal na trabaho at hanap buhay. Kaya dapat ipagmalaki natin ang mga magnunyog at mga magsasaka. Kakalungkot lang minsan na bumaba ang presyo ng kopra. Grabe ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga magkukopra bago nila mahawakan ang pera na kanilang pinagpaguran. Pero minsan, bumaba ang presyo ng kopra. Kaya sana tumaas pa para sa ating mga magsasaka. So, yan lang guys. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Palike na rin, comment, and don't forget to subscribe. See you on my next vlog. Bye-bye!